Nagsimba na ako sa simbahan ni John Knox, yung founder ng Protestant movement sa Western Europe. Nagsimba na ako sa malalaking simbahan sa Amerika. Nagsimba ba ako, hindi na pinapes sa Kongres, nagsimba ako sa mga malalaking sinagoga sa Amerika. Sabi ko, gusto ko rin natin kung mga simbahan ng mga Hudyo dahil si Cristo Hudyo eh. Nalagi siyang nasa pagkakamasama si Cristo Hudyo, may simbahan, sinagoga. So kung nakita yung series ng mga Hudyo na, kaya po, malalaking simbahan yan. At simbahan ninyo, pero ito lang. Sa physical appearance, napakalaki yung simbahan ninyo. Pero na po nyo, meron akong sabihin sa inyo. Bilang sa Kristyano, yan simbahan. Wala sa palakihan ng building yan. Yan simbahan. Wala sa padamihan ng kwarta ng mga miyembro tumatang dyan. Yan simbahan. Wala yan sa karamihan ng tituladong miyembro tumatang dyan. Yan simbahan. Wala yan sa karamihan ng mga taong politiko, malalaking may pulis ng tao tumatang dyan. Yan simbahan, makasuran mo. Yung uri, yung kalikat ng simbahan yan, yung uri ng mensahe ng mga narinig mo dyan, at yung quality ng Christian life ng mga tao ng Christian dyan. Bakit kami? Ano yung simbahan pagkalaki-laki? May miyembro lang, 20 abogado. Hindi ko ang sa abogado, ang gusto ko lang, pero yung abogado. Alam mo yung simbahan na may 20 abogado. Pero yung 20 abogado naman na yun eh. Hindi naman magaling sa batas. Magaling lang mag-manyover, magbago sa batas. Ito ba? Alam mo yung simbahan may miyembro ka. 20 mayo. Yung mayo mo, simbahan mo na yun. Pagkasimba sa'yo, lalabas ka ng simbahan, kinama. Doon, umarako ka naman. Wala po doon eh. Alam mo yung simbahan, may miyembro ka. Mga nakinusyante, mayayaman. Pagkatapos magsimba, kapag hindi, kung ka naman niya, kailangan niya matahit simbahan. Di ba ba? Kaya simbahan, gusto ko yan. Wala sa laki, kung hindi nasa uli ng mensahe na narinig mo doon, at sa kanila kung mga miyembro na namin nagdito ka. Kaya po, naniniwala ako na ang simbahan, marami kang kakatuloy, naniniwala ako na kayo sa bago. Pagkakas simbahan ninyo, dito nakakita sa TV. Kaya po ninyo simbahan ito. Itong simbahan na ito, kahit ito lang. This church has been my spiritual home for many years. Dito ako natuto. Ang ibang mga bagay-bagay, dito na-feel yung aking Christian character. Ngayon po, ang sabi ng ating text ko, si Yesu Cristo ay ganoon din. Kahapon, ngayon, bukas. Kaya po pinamagatan ko itong aking mensahe na Jesus, unchangeable God. Kristo ay isang Kristo na hindi na pwedeng mabuhay. Isang Diyos na hindi pwedeng mabuhay. Masabi ng Biblia, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Bakit po? Alam po yung tao magaling mabuhay. Bigyan niyo kayo ng 10,000 piso. Kung hindi mo mga nagpapaya, buwas sa buwas cake, ibang tao lang makikita nyo. Wala mga kaibigan mo. Wala mo, bahay mo. Pipiliin mo na yung mga restaurant na kayo nyo. Hindi lang mga siguro. Nahihiya mo na yun. Kung ang tao mo ay magaling matuwin. Yung isang tao na hindi Kristyano, bigyan mo siya ng biglang pagkakas sa buhay. Makakalimutan na niyo kanyang pinagalingan. Magkakaroon siya ng mga bagong state of life, di ba? Kaibigan. Mga pangara. Gusto niya makita sa mga lugar na bagay sa mga kaliwan. Pero ang sabi ng Biblia, si Kristo, hindi pwede mabuhay. Sabi ng lumang tipan, I am the Lord, I change na. O Jesus, hindi ako pwede mabuhay. Lampun niyo. Kung ako'y bago-bago ako. Alam ko tinanggap ko si Kristo eh. So nung nag-aaral ako ng Biblia, nakipagbulo ako sa wala akong ginagawa, nakipagbulo ako sa usapin si Kristo kay Diyos. Doon ako nahihirapan sa usapin. Sabi ko, Diyos, sabi niya sa akin, namuha ko, sabi nagutom.
So, then sabi, naghanap din ng pera dahil sa tao eh. Naghanap buhay din. So, then sabi, kung may mga pagkakataon na hindi pa sa atin ng dati, isang lansa eh. Kaya nahihirapan ako na intindihin si Kristo. Parang si Kristo magiging mahirap mga kanawa ito. Pero binasa ko yung Biblia. Nakita ko na dati nakatalo ang Diyos sa kanya. Tingnan ko ah. Amen. Ako nyo, i-share ko yung pangalit ako dahil meron kayong schedule. Kaya po ito aking pangalita. Pwede po itong tapusin na tayo. Kaya po kayong tutulog dahil bigla ko itong tinapos at di kayo handa. Tapos ko. Kaya po, sabi ko, si Kristo yung Diyos ka ko eh. Paano yun? Binigyan natin siya ng pera para makawala siya ng pera. Eh di, nagpapintero na siya. Eh di, ako, nagpupunta rin sa toilet. Dahil tao eh. Hindi ka ako umiinit ng ulo. Kaya na, pag pinasa ko yung mga ibang bagay ng Biblia, nakakita ko, walang maliwanag na sinasabi si Kristo Diyos. Nung minsan, sabi mo, kausap niyo yung mga kababayan ng Diyos, sabi sa kanya, sabi niya sa mga kababayan ng Diyos, sabi niya, alam niyo, sabi niya, ako tinapay ng buhay. Pag kinain niyo ako, hindi na kayo mamatay, sabi niya. Yung mga ninuno ninyo, yung mga bayanin ng Israel, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, si mga ninuno ninyo, inakay kayo mula sa ilang. Mula sa pagkalipin, pinalakay sa ilang. Pagdating kayo sa lumang pahang. Nasaan si Moses at si Kristo? Nasaan yung mga yan? Lahat ng mga ninuno nyo, patay na. Pero ako, tinapay ng buhay na pupunta mula sa langit. Kinain niyo ako. Hindi ka mamatay. Yung po eh, kumain yung mga hutso yun eh. Nagkamagitan sila, sabi niya. Sabi sa modern version, sabi niya, di sa doctrine, di sa pagkaswalo na yan. Ito isang doctrine na napakahirap tulungin, sabi ng makabayan mo dyan. Sabi niya, pamunus mo na, pakahirap na wala dito. At ang sabi ng Biblia, from that time on, many of the disciples went back and never walked with him again. Ang sabi ng Biblia, numarin ko na sa ni Kristo, marami siyang makakagat na dumayas sa kanya, iwanan siya. At hindi na siya sinamahan mo ulit. Ngayon, maglayasan niya, nakita ni Kristo si Pedro, nakayulong. Ikaw, Pedro, sabi niya, kakalas ka rin ba? Nung marinig mo siya, sabi niya, Lord, to whom shall I turn to? Kaya the words of eternal life. Sabi niya, Panginoon, hindi mo kakalas. Wala na akong susunyan. Nasa iyo, sabi niya, buhay na wala na kumakalas. Pangalawa, hindi sabi niya sa mga kababayan nito, sabi niya, kapag sumunod kayo sa mga salita mo, sabi niya, if you obey my words, sabi niya, you will never taste death.